Tatay ni Miss Kaylin Alcantara, abay sinupalpal ang ilan sa mga cryptic posts again ng ina ni Mr. Kobe Paras. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video ay usap-usapan nga ang ilan sa mga gesture na ipinakita ni Miss Marian Rivera dito po kay Miss Kaylin Alcantara. Sabi ng ilang mga online news na nakakuha ng simpatya si Kaylin Alcantara sa naging hiwalayan nila ni Kobe Paras, which ended on a bad note dahil sa cheating allegation. On the other hand, nababash din ang aktres dahil sa naging pasabog ni Jackie Forster recently sa naging usap-usapan ng mga katkatera at sausawerang mga ipinost si Kaylin na poto ng pa-flowers sa kanya ni Marian Rivera. Hirit ng mga netizen, nakakuha raw ng kakampi ang aktres sa katauhan ng Kapuso Primetime Queen. May mga pumuri kay Marian mula sa netizen. May mga nang urot din kay Julian San Jose dahil wala itong paramdam kay Kaylin na close friend niya. Ito naman ang komento ng mga netizen. Nakakuha ng kakampi sa bashers ko. Ito lang naman gusto kong sabihin. Marian is on my side. Ngayon talaga si Marian sa mga friends at malalapit na kanya. Kapag may pinagdadaanan, pinapadala niya ng flowers at kinukumusta. Same case kay Ay nung kakahiwalay sa asawa. Hi Marian, nasan ate, i-correct mo naman attitude ni Kaylin. May pa-flowers si Madam. Girls Unite. You go Kaylin. Julian San Jose na BFF niya asa ng pa-flowers. Love ko to, parehong palaban. Ayan. So, ganito po yung mga naging komento. No, may mga positibo at may mga negatibo rin. On the other hands, ay napag-usapan din ng ilan sa mga dito po sa sinasabing yung full circle kung paano po sumakses yung success story nga nitong si Miss Kaylin kasama pa si Miss Maymay Entrata. Sinasabi po nila na their stories is from rags to riches na nag-held ng conference dito sa Makati City recently. As they were introduced a new brand ambassador of global lifestyle brand Avon, Kaylin Maymay shared how honored they are to go from merely browsing brand brochure to becoming a brand new endorser. So ito yung pinag-uusapan diba, na parang sobrang blessed po nitong si Miss Kaylin na despite of all the issues that she may have right now, pero mas marami pa rin yung mga blessing na dumating sa kanyang buhay ngayon. Dahil kahit po talagang ito po kasing ina nitong si Mr. Kobe Paras ay hindi pa rin po tumitigil sa kanya mga post, At syempre, alam niyo naman ng netizen, talagang nakabantay po yan sa mga nagaganap sa buhay ngayon. Itong si Miss Kaylin na may konektado po dun sa kanyang ex-boyfriend. Kasi syempre si Miss, ito pong si Jackie, talagang lagi nagpo-post. Sabi niya po sa latest post niya na sinagot ng tatay ni Kaylin. Sabi niya, it's 2025, let's stop pretending that we have haters. We have humans who hate themselves and the hate their lives and then project that onto others. The hate is their own. Let us stay right there with them. Ayan. So, ganito po yung kanyang post na kung ita-translate natin into Tagalog, sabi dyan, it's 2025 na, tigilan na natin ang pagpapanggap na may haters tayo. Ang totoo, may mga taong galit sa sarili nila at buhay nila, kaya ipinapasa nila ang galit sa iba. Ang galit ay sa kanila, hayaan nating manatili yun sa kanila. Yun po yung ilan sa mga post ni, tinagalog natin yung post po ni Miss Jackie Forster. Habang itong si Miss Kaylin, parang tila dead man naman dito po sa mga post or cryptic post na ito na nanggagaling sa ina ni Kobe kasi nag-post po siya na siya po ay nasa El Nido, Palawan, Dahil ang pinagtatakhan po ng marami, bakit po tapos na yung mga pangyayari na yan, nangyari na, naganap na, dami niya nang sinabi, nabash na siya. Pero hanggang ngayon, nagpo-post pa rin po siya ng mga cryptic posts na tila baga parang pinapatamaan niya itong si Miss Kaylin. Although, there's no mentions sa name doon po sa nasabing post, pero ito po yung mga spekulasyon ng mga netizen that it was intended for Kaylin. Syempre, hindi po papayag ang tatay ni Kaylin, kaya naman nag-post din po ito. Sabi niya, the toughest battles are fought in the mind, not with force. The wise man understand that calmness is the quickest
path to victory. Yun. So, isa yan sa mga kadahilanan kung bakit kahit sa dami po ng mga pangit na words, mga bintang, at kung ano-anong mga salita na natatanggap ni Kaylin, ay minamabuti niya pa rin talaga na manahimik. Kasi yun po yung turo sa kanya ng kanyang father, kanyang family, to stay calm and quiet. Kasi nga naman, di ba, kapag sinabayan niya po yung galit, at sinabayan niya po yung mga statement at mga bintang nitong si Mr. or Miss Jackie Forster, talagang lalabas siyang masama. Kaya minabuti niyang manahimik dahil dun sa pananahimik niya, nakuha niya po yung sympathy ng maraming mga tao, 'di ba? Mas naging parang yung pabor, no, ng publiko ay napunta nga dito kay Miss Kaylin Alcantara. Kaya yun ang pinagtataka ng mga netizen kung bakit hanggang sa ngayon ay putak pa rin ang putak ang ina ni Mr. Kobe Paras, samantalang yung anak niya may kasama ng iba. Kaya nga sabi ng mga netizen, in a short span of time napalitan niya agad itong si Miss Kaylin Alcantara. Doon pa lang diba, parang lahat na ipinaliwanag, lahat na nasabi na doon sa pangyayari na yun. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. At dahil dyan, naritong ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin si Norey Hirueta. Sabi niya, ha 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 ha. Tama lang, jombagin ang mga lalaking cheater. Hindi kailangan na magdrama para kaawaan ka. Kaya bravo, Kaylin, saludo ako sa iyo. Ayan. Kaso nga lang, 'di ba, doon po sa mga ganap na 'yon is pinapalabas nila na si Miss Kaylin daw ay mapanakit, si Kaylin daw ay nananakit ng lalaki, 'di ba? So, siguro kasi wala naman tayo sa posisyon at wala tayo dun sa sitwasyon kung bakit nagagawa ni Kaylin yung mga bagay na yun. Sabi ni Miss Helen, ang laking tao nung naging jowa, putak lang sa kanta, talasik ka pa. Talasik ka na, sabi niya. Kaya imposible din, pero wala tayo sa tabi niya. Kaya di natin alam ang totoo. Yan. Sabi naman ni Miss Tess, ang lalaking tao ni Kobe. Ang laki-laking tao ni Kobe. Ayan. So, kung isipin kasi natin, parang para kasi sa mga tao na alam niyo na may mga nagawa, isahanap talaga ng butas yan para po ipasa yung fault. That's the character of being a toxic kasi talaga. Sabi ni Miss Maxi, common denominator cheaters, yan lang pwedeng gawin kasi di naman nagdadaldal si Kaylin para siraan sila. Ayun, so totoo naman, 'di ba? So kumbaga parang ano yun parang yun yung kanilang parang binabaligtad nila yung sitwasyon para palabasin na si Kaylin talagang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Sabi ni Miss Nora, tama lang na jombagin ng mga cheater. Ayan. So ito yung kanya sinabi kanina, 'di ba? Yun kasi nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Kaylin. Habang nananahimik si Kaylin, tas yung kabilang side naman, panay pa rin ang parinig, panay ang paliwanag, 'di ba? The more kasi na nagsasalita sila, the more na mas kinakampihan or mas nakukuha ng ni Kaylin ang sympathy ng mga netizen. Dahil syempre, ang dami nilang mga bintang, ang dami nilang mga negatibong sinasabi kay Kaylin, pero never po natin naringgan ng kahit ano si Kaylin. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!